Serbisyong Gadiano. La 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 dam dam lo. Serbisyong ganado, kay Gomez tayo! Sa bawat sulok ng bayan, may tapang at malasakit. Gomez ang kaagapay, serbisyo'y walang patid. Ngiting puno ng pag-asa, tibay ang alay, kalusugan ang una, sigla ng Mindoreño at lalawigan. Kasama ng health workers, si Gomez, serbisyong ganado. Ganado na mas gaganahan pa. Doktor, nurse, midwife, PH, patuyo, lahat ay bida. Occidental, Mindoro, serbisyong Gadiano ang tunay. Mga bayani ng kalusugan, di mapapantayan. Doktor, nurse, midwife, PH, patuyo, Gomez ang kasama, ginhawang solusyon. Kasama ng health workers, si Gomez, serbisyong ganado. Ganado na mas gaganahan pa. Sa bukid man o sa baryo, sigaw ng bawat Mindoreño. Gomez laging nandyan, tulong ay maaasahan. Hawak kamay, sama-sama, magsasakay, kasama ka. Bawat ani, bawat saya, kay Gomez may pag-asa. Kasama ng magsasaka, si Gomez laging nandiyan. Serbisyong ganado, ganado na, mas gaganahan pa. Occidental, Mindoro, sabay-sabay tayo. Gomez sa serbisyo, asahan mo. Traktor at binhi may suporta, serbisyo'y ramdam sa masa. Sa hirap man o sa ginhawa, Gomez kasama ka. Sigaw ng bayan isa, Gomez kasama ka, kasama ng magsasaka. Kasama ka, kasama si Gomez. Yeah! Sa kabundukan at kapatagan, boses ng mangyan ngayon'y pinapakinggan. Pag-asa't pangarap, kay tagal hinintay, ngayon ay tiyak, tagumpay ang gabay. Tayo'y isa, sabay lalakad, sa bagong bukas, lahat ay kasama. Sama si Gomez ng katubong mangyan,
Mula sa pamahalaang panlalawigan ng Occidental Mindoro, sumasa inyo ang programang magsisilbing daluyan ng mga impormasyon na dapat ninyong malaman. Ganadong Lalawigan! Ganadong Lalawigan! Ganadong Lalawigan! Programang maglalapit sa pamahalaan at mamamayan. Ganadong Lalawigan! Magbibigay ng napapanahon at mahalagang mga balita. Paglilinaw sa mga kasalukuyang usapin. Ganadong Lalawigan! Update sa mga programa at proyekto ng pamahalaang panlalawigan at pagsagot sa inyong mga katanungan mula Lunes hanggang Biyernes alas 11 ng umaga hanggang alas 12 ng masarap na pananghalian. Ganadong Lalawigan! Ganadong Lalawigan! Hatid sa inyo ni Governor Eduardo Bigadjan. Ganado na! Mas gaganahan pa! Makakasama ninyo ang mga pinagkakatiwalaang lingkod bayan, Helen Pilaro de Guzman at Ferdinand. Ganadong Lalawigan! Ganadong Lalawigan! Ganadong Lalawigan! Ayun at magsama-sama sa lalawigang pinagpala. May pagkakaisa't damayan, ganado sa kaunlaran. Mga ngiti walang kapantay, sa bawat araw at buhay. Ganadong lalawigan, ganadong lalawigan. May pagkakaisa't damayan, ganado sa kaunlaran. Mga ngiti walang kapantay, sa bawat araw at buhay. Ganadong lalawigan, ganadong lalawigan, ganadong lalawigan. Ulat sa lalawigan. Magandang araw mga kalalawigan. Mula sa tiwala at muling mandato na pinagkaloob ng mamamayan ng Occidental Mindoro, ipinagpapatuloy ni Governor Eduardo Bigadjano ang kanyang paninilbihan bilang gobernador sa kanyang ikatlong termino. Matapos ang formal na pag-asari ng katungkulan noong ika-30 ng Hunyo taong 2025 at panunumpa sa tungkulin noong ika-1 ng Hulyo taong 2025, agad na sinimulan ng administrasyon ang pagpapatupad ng mga programa at proyektong nakatuon sa patuloy na pag-unlad ng lalawigan at kapakanan ng bawat Mindoreño. Sa loob ng unang taon ng kanyang ikatlong termino, isinulong ng pamanang panlalawigan ang mga inisyatibong nakabatay sa kanyang iHearts Framework. Sa pagkakataong ito, atin pong balikan at tunghayan ang mga mahalagang tagumpay at mga hamon sa unang taon ng ikatlong termino ng ganadong panunungkulan ni Governor Eduardo Bigadjano. Patuloy na binigyang prioridad ng pamahalaang panlalawigan ang pagpapaunlad ng mga pangunahing infrastruktura kasabay ng pagpapatupad ng mga programang nagtataguyod at nagpoprotekta sa kapakanan ng mga pamayanang katutubo. Sa kabuuan, sa pamamagitan ng tanggapan ng Provincial Engineering Office, na ipatupad ang 71 proyektong pang-infrastruktura na may halagang humigit kumulang 702.42 million pesos, kung saan 52 ang ganap nang natapos at ang iba ay kasalukuyang isinasagawa. Kabilang dito ang mga gusaling pampamahalaan at pasilidad na sumasaklaw sa pagpapatayo at rehabilitasyon ng mga opisina at iba pang strukturang sumusuporta sa epektibong paghatid ng serbisyo publiko. Nasa katuparan din ang mga pasilidad pangkomunidad tulad ng covered courts at state facilities sa mga paaralan at barangay na nagsisilbing sentro ng aktibidad at pagtitipon ng komunidad. Sa aspeto naman ng transportasyon at konektibidad, isinagawa ang mga proyektong kalsada, tulay at kaugnay na infrastruktura na naglalayong mapabilis ang daloy ng kalakalan. Bukod sa mga proyektong pang-infrastruktura, patuloy din isinulong ng pamanang panlalawigan ang mga programa ng tataguyod sa kapakanan ng mga pamayanan ng katutubo sa pamamagitan ng pagsasagawa ng mga serbisyo caravan sa iba't ibang bayan sa ilalim ng programang End Local Communist Armed Conflict
na ihatid ang mga pangunahing serbisyo ng pamahalaan, kabilang ang mga serbisyong pangkalusugan, panlipunan at pangkabuhayan sa tulong ng mga katuwang na ahensya upang mas mapalapit ang mga ito sa mga komunidad ng mga katutubo. Bilang pagkilala sa mahalagang papel ng mga katutubong leader, nagkaloob ang pamahalang panlalawigan ng insentibo sa 175 leader ng mga administratibong unit bilang pasasalamat sa kanilang suporta sa pagpapaunlad ng mga komunidad. Kasabay ng mga pagsisikap sa pagpapaunlad ng infrastruktura at katutubong komunidad, binigyang tuon din ng pamahalaan ang pagpapalakas ng serbisyong pangkalusugan at pabahay upang higit na mapangalagaan ang kapakanan ng mamamayan. Kabilang sa mga pangunahing hakbang sa sektor ng kalusugan, ang pagpapasinaya ng Kidney Well Dialysis Center sa Occidental Mindoro Provincial Hospital, paglalagay ng 12 dialysis machines, pagbubukas ng bagong OPD building sa ONPH na magpapalawak at magpapahusay sa paghahatid ng mga serbisyong medikal sa mga Mindoreño. Pinasinayaan din ang bagong Paluan Community Hospital at pinalawak ang serbisyong pangangalaga sa mata sa pamamagitan ng pakikipagtulungan sa DRS Save Eye Care Center sa Sablayan. Pinasinayaan din ang Nutrition and Food Processing Facility sa Mamburao at naipamahagi ang 6 na bagong ambulansya para sa mga ospital at tanggapan ng pamahalaan. Patuloy din katuwang ng pamahalaang panlalawigan ang 7 pampublikong ospital sa lalawigan, ang Abra de Ilog Municipal Hospital, Paluan Community Hospital, San Jose District Hospital, Santa Cruz Community Hospital, San Sebastian District Hospital, Lubang Community Hospital, at Occidental Mindoro Provincial Hospital upang matiyak ang tuloy-tuloy, abot-kaya at dekalidad na serbisyong pangkalusugan para sa bawat Mindoreño. Sa pamamagitan ng programang AKAP-HAM, na ipagkaloob ang suportang pangmedisina sa mga individual na umabot sa 5,111 benepisyaryo, habang ang medical assistance support katuwang ang mga partner agencies na nabibilangan ng DSWD, PhilHealth, DOH MAI-FIP, PCSO at 7 community hospital sa buong lalawigan ay umabot sa kabuuang 71,782 individual na nabigyan ng serbisyo. Samantala, ang kabuuang bilang ng mga naasikaso at nabigyan ng serbisyo sa bahay kanlungan hanggang Hunyo ng taong 2026 ay umabot sa 115 sa Calapan at 804 sa Batangas. Sa pamamagitan ng Local Housing Development and Management Section, katuwang ang HDMF Pag-ibig Fund at AJJ Real Estate Development Corporation na ipagkaloob at na-turn over ang 75 housing units sa Mamburao para sa mga kwalipikadong borrower upang mabigyan sila ng ligtas at disenteng tirahan. Sa ilalim naman ng Community Mortgage Program ng Social Housing Finance Corporation na ibigay ang technical na tulong sa mga Homeowners Association sa Santa Cruz at Sablayan, kung saan 41 titulo ng lupa ang naipagkaloob bilang pagkilala sa kanilang karapatan sa lupaing tinitirhan. Kaugnay nito, 5 ang naorganisang Homeowners Associations at 3 ang formal na nairiso sa DHSUD bilang hakbang tungo sa mas maayos at sistematikong pamamahala ng komunidad. Sa patuloy na pagsusulong ng matatag at inklusibong ekonomiya sa lalawigan, pinalalakas ng pamahalaang panlalawigan ang MSME sector sa pamamagitan ng mga programang pangkabuhayan at pagsasanay. Sa Project Ignite, 458 MSMEs mula sa 9 na munisipalidad ang nabigyan ng training sa business management at operations. Sa Project Fight for Oxy, 196 participants mula sa 4 na munisipalidad ang naturuan sa food processing at product innovation. Nabigyan din ng 10,000 hanggang 25,000 pesos livelihood assistance
ang 267 MSMEs, habang ang CARES program ay nagkaloob ng 1.82 million pesos credit assistance sa 6 na MSMEs. Sa ating pasalubong center, umabot sa 34 MSMEs ang naitampok na nag-generate ng 603,220,000 pesos sales at mahigit 65 MSMEs ang nakilahok sa trade fairs na umabot sa 840,984 centavos ang benta. Sa pamamagitan naman ng Public Employment Service Office, na ipatupad ang Special Program for Employment of Students na may 311 beneficiaries at kabuang budget utilization na 3,461,043.59 centavos. Sa tupad program, 1,718 beneficiaries ang nabigyan ng pansamantalang trabaho na may alokasyon na 177,442 pesos and 50 centavos. Sa Job Fair Assistance, 706 job seekers ang nabigyan ng oportunidad na may kabuang halagang 448,722 pesos and 15 centavos, habang sa Government Internship Program ay 30 fresh graduates ang nabigyan ng karanasan sa serbisyo publiko. Samantala, sa local recruitment activity, 120 job seekers ang accommodate kung saan 52 mga kababayan natin ang hired on the spot. Nakapagsagawa rin ng pagkasanay para sa 87 individual sa ilalim ng TESDA Caregiving Services Training. Bukod dito, matagumpay na naidaos ang 3rd Mimaropa Regional Cooperative Congress 2025 na dinaluhan ng 600 delegado mula sa buong rehiyon upang palakasin ang ugnayan, inobasyon at kooperasyon ng mga kooperatiba. Sa ilalim ng Cooperative Rehabilitation Program ng Provincial Cooperative Development Office, 3 kooperatiba ang nabigyan ng 10,000 pisong tulong. Ang OMUC ay nakatanggap ng 500,000 pisong suporta at ilang women cooperatives naman ang nabigyan ng 100,000 hanggang 300,000 pisong seed capital bilang suporta sa kanilang paglago. Sabay ding sinusulong ng pamunuan ang pangangalaga sa kalikasan at likas yaman sa pamamagitan ng responsableng pamamahala ng pagmimina, quarrying at environmental programs. Sa pamamagitan ng tanggapan ng ENRO, nakapagtala ng 44.13 pesos na quarry fees at 10.58 million pesos mula sa dredging operation, kasabay ng regulasyon ng 171 permit holders sa ilalim ng Provincial Mining Regulatory Board upang matiyak ang maayos at responsableng paggamit ng likas yaman. Sa environmental management, matagumpay na naisagawa ang Tamaraw Festival 2025 bilang bahagi ng konserbasyon ng wildlife at kamalayan sa pangangalaga ng kalikasan. Patuloy din ang kampanya sa tamang pamamahala ng basura sa pamamagitan ng IEC activities at regular na pagpupulong ng Provincial Solid Waste Management Board kung saan 7 sa 11 munisipyo ang may aprobadong 10-year Solid Waste Management Plan. Sa larangan ng edukasyon, patuloy na isinusulong ni Governor Ed ang inklusibong oportunidad para sa kabataan at kababaihan sa pamamagitan ng mga programa ng Provincial Youth Development Office. Sa ilalim ng Provincial Educational Assistance Program, 612 beneficiaries ang nabigyan ng tulong, habang 3,576 students ang natulungan sa tulong sa pagsulong ng edukasyon para sa kababaihan program. Nagsagawa rin ang PYDO ng Balikhaan Survival Youth Camp 2.0 upang palakasin ang kakayahan ng kabataan sa pamumuno at personal na pag-unlad. Bilang pagkilala sa mga pagsisikap ng lalawigan, ginawaran din ito ng DepEd Mimaropa na tatanging pagsuporta sa Inklusibong Edukasyon Award bilang patunay ng matibay na suporta sa sektor ng edukasyon at kabataan. Samantala, sa kabila ng magagandang tagumpay at tuloy-tuloy na mga proyekto ng pamahalang panlalawigan, sinubok din ang katatagan ng lalawigan. Sa unang taon na 2nd termino ni Governor Edgar Diano, naharap ang sektor ng agrikultura sa halos 377 milyong pisong pinsala sa pananim at kabuhayan na naapekto sa mahigit 13,000 magsasaka.
at 2,700 pamilyang magsasaka sa iba't ibang bahagi ng lalawigan. Sa kabila nito, patuloy ang pamahalang panlalawigan sa pangunguna ni Governor Ed sa agarang pagbibigay ng tulong at suporta upang mapabilis ang pagbangon ng mga apektadong komunidad at mapanatili ang pag-unlad ng sektor ng agrikultura. Patuloy na pinalakas ng pamahalang panlalawigan ang sektor ng agrikultura sa pamamagitan ng iba't ibang programa sa pamamagitan ng Office of the Provincial Agriculturist. Bilang bahagi ng patuloy na pagpapalakas sa sektor, namahagi rin ang pamahalang panlalawigan ng 8 hauling trucks na nagkakahalaga ng 9 na milyong piso sa 8 bayan ng lalawigan. Kabilang din sa inisyatibo ang pamamahagi ng Certified Paraises, abono at Tito Fingerlings para sa mga beneficiary. Sa kooperasyon ng Provincial Agriculture and Biosystems Engineering Division, naipamahagi rin ang 8 unit ng agricultural machineries na nagkakahalaga ng 19.8 million pesos, habang mahigit 200 million pesos na halaga naman ng mga kagamitang pang-agrikultura ang pinagkaloob sa 79 na farmers cooperatives and associations upang mapataas ang kanilang produktibidad at kita. Samantala, wala ring patid ang pamamahagi ng tulong pinansyal ng tanggapan ng Provincial Veterinarian sa ilalim ng Livestock Support Program bilang suporta sa sektor ng paghahayupan. Pinalawak din ang mga oportunidad para sa mga magsasaka sa pamamagitan ng kadiwa ng Pangulo, ABE Farm Worker Appreciation Day at PAVED Training, habang ipinagdiwang ang kauna-unahang Asin Harvest Festival sa lalawigan sa tulong ng iba't ibang mga tanggapan. Sa kabila ng mga hamon na dulot ng iba't ibang krisis at mga pangyayari ng apekto sa kabuhayan at pamumuhay ng mga mamamayan, patuloy na nagsagawa ang pamahalang panlalawigan ng mga hakbang upang matugunan ang pangangailangan ng mga Mindoreño at matiyak na walang maiiwan sa pag-unlad. Isinulong ang iba't ibang programa at reforma na naglalayong palakasin ang kabuhayan, palawakin ang akses sa mga pangunahing serbisyo at tiyakin ang mahusay at tapat na pamamahala. Sa pamamagitan ng programa ng Municipal and Barangay Affairs Office, na ipagkaloob ang 5.2 million pesos na halaga ng mga proyekto at tulong pinansyal sa 33 munisipalidad at barangay. Nakatanggap din ng kabuuang 2.85 million pesos sa suporta ang 32 paaralan, habang nabigyan ng 633,861 pesos na halaga ng tulong ang 15 asosasyon sa lalawigan. Naglaan din ng 279,800 pesos sa suporta para sa 7 sports-related groups at mga individual na atleta. Gayon din ng 895,000 pesos para sa 8 kinatawan ng lalawigan na lumahok sa mga pambansa at pandagdigang patyang bilang pagkilala at suporta sa kanilang kahusayan at sa karangalan ng kanilang iniuwi para sa lalawigan. Bilang insentibo sa mahusay na pamamahala at pagsunod sa mga pamantayan ng mabuting lokal na pamahalaan, naglaan ang pamahalaang panlalawigan ng 15 million pesos para sa mga proyektong ipatutupad sa fiscal year 2025 para sa 15 barangay na kinilalang 2023 Seal of Good Local Governance for Barangays National Awardees. Naglaan din ng karagdagang 11 million pesos para sa fiscal year 2026 para sa 6 na barangay at isang municipal local government unit na ginawaran bilang 2024 SGLGB National Awardees. Patuloy na pinagtitibay ng pamahalaang panlalawigan ang mabuting pamamahala sa ilalim ng Open Door Policy ni Governor Ed Gadiano upang manatiling bukas at madaling lapitan ang serbisyo publiko. Kasabay nito, naisagawa ang pag-oorganisa at akreditasyon sa mga civil society organizations para sa kanilang representasyon sa local special bodies. Gayon din ang pagtatatag ng kauna-unahang People's Council sa lalawigan bilang bahagi ng participatory governance. Bilang patunay ng malasakit sa kapakanan ng mga empleyado, umabot na sa 1,181 kawani ang napermanente sa serbisyo sa pamamagitan ng Human Resource Management Office. Kinilala rin ang liderato ni Governor Ed Gadiano nang siya'y mahalal bilang Regional Chairperson ng League of the Provinces of the Philippines, Mimaropa. Kalakip ng kanyang patatag na liderato, sinuportahan niya ang kauna-unang disposal of valueless records ng provincial government, katuwang ang National Archives of the Philippines. Isang makasaysayang hakbang tungo sa maayos, sistematiko at responsableng records management
Bunga ng mga reformang ito, nakamit ng lalawigan ang iba't ibang pagkilala sa larangan ng serbisyong panlipunan at mabuting pamamahala. Kabilang dito ang Silver Awardee sa pagpupugay sa mga kaagapay Seal of Protection Award 2025 at natatanging husay sa Disaster Risk Reduction and Management Award 2025. Kinilala rin ang Occidental Mindoro sa larangan ng Good Governance sa pamamagitan ng CSC Prime HRM Maturity Level 2 Bronze Award, DILG Mimaropa Regional Subaybayani Award, Oxy Club Partnership Award, at pagiging national finalist sa Rafael M. Salas Kaunlanang Pantao Award at Subaybayani Awards. Sa usapin ng pananalapi, natanggap ng lalawigan ang FALGA Excellence in Local Governance Award, Outstanding Partner in Revenue Tax Collection Award, Rank 1, Highest Year-on-Year Growth in Business Tax, Top 1 Local Government Unit Contributions Award para sa calendar year 2025. Pagkilala mula sa DBM Mimaropa bilang Rank 2 sa maagang pagsusumite ng Public Financial Management Reports. Rank 3 bilang Highest Taxable Assessed Value at pagiging passer ng Good Financial Housekeeping para sa taong 2025. Bilang pagkilala sa kanyang natatanging pamumuno, ginawaran si Governor Ed Gadiano ng Duyan Ka ng Magiting Awards 2026 bilang natatanging Pilipino sa larangan ng paglilingkod sa tao at sa bayan. Bilang bahagi ng pagsusulong ng tourism development, patuloy na pinakikilala ng Occidental Mindoro ang yaman ng kultura, produkto at mga destinasyong panturismo ng lalawigan sa pamamagitan ng Provincial Tourism Office at makatuwang na ahensya ng pamahalaan na ipamalas ang galing ng mga Mindoreño sa iba't ibang tourism events tulad ng Obra Mimaropa 2025, 36 Philippine Travel Mart 2025 at Philippine Travel Agencies Association Travel and Tour Expo 2025 kung saan naipakita ang lokal na produkto, Mangyan Handicrafts at iba pang tatak Mindoreño. Ipinagmalaki rin ang kultura at tradisyon ng lalawigan sa pamamagitan ng Aramatan Festival 2025, World Tourism Day Celebration at iba pang cultural activities na nagtaguyod ng sustainable tourism at pangangalaga sa kalikasan. Patuloy ring pinapalakas ang kakayahan ng tourism stakeholders sa pamamagitan ng mga trainings, accreditation monitoring, at service excellence programs upang mapabuti ang kalidad ng tourism experience. Kasabay nito, isinulong ang pangangalaga sa kultura at sining sa pamamagitan ng cultural inventory, heritage programs, at National Arts Month Celebration 2026. Sa mga programang ito, patuloy na pinauunlad ang turismo bilang daan sa paglago ng ekonomiya, pagpapalakas ng kultura, at pagbibigay ng oportunidad sa mga Mindoreño. Sinusuportahan din ito ng transport development sa pamamagitan ng Provincial Equipment Pool Office, lalo na sa road maintenance at improvement upang mapabuti ang accessibility ng mga destinasyon at darin ng kalakalan sa lalawigan. Patuloy na pinatatag ng pamahalaang panlalawigan ang kapayapaan at kaayusan sa Occidental Mindoro sa pamamagitan ng epektibong pagpapatupad ng mga programang pangsiguridad at kontra-droga. Bilang pagkilala rito, ginawaran ang lalawigan ng High Functional Rating sa ADAP Audit 2025. Nakatulong din ang regular na pagsasagawa ng PTF, LCAC at PPOC PADAC meetings sa pagpapalakas ng mga hakbang para sa kapayapaan at seguridad na nagresulta sa pagbaba ng mga insidente mula sa 633 noong 2024 tungo sa 604 noong 2025 o katumbas ng 4.58% na pagbaba. Bagamat bahagyang bumaba ang crime solution efficiency mula sa 75.36% tungo sa 74.67%, nananatiling matatag ang pagpapatupad ng mga programa para sa pagpapanatili ng kaayusan. Samantala, 10 sa 11 bayan sa lalawigan ang idineklarang may stable internal peace and security, patunay ng patuloy na pag-unlad sa usapin ng seguridad at kapayapaan. Mahalaga rin ang naging papel ng PDRRMO sa pagpapalakas ng kahandaan sa sakuna sa pamamagitan ng regular na pagsasagawa ng nationwide simultaneous earthquake drills at iba pang disaster preparedness activities. Bukod dito,
Nagsagawa rin ito ng mga rescue at response operations sa mga lugar na naapektuhan ng mga bagyong tumama sa lalawigan upang matiyak ang kaligtasan at agarang pagtugon sa pangangailangan ng mga mamamayan. Kasabay nito, patuloy ding isinulong ang Spiritual Development and Values Formation Program kung saan naitala ang 1,081 Values Formation Sessions mula sa mga tanggapan ng pamahalaan, barangay, LGUs at iba pang ahensya. Layunin nito higit pang mapalakas ang integridad at kausayan sa serbisyo publiko. Nabigyan din ng honoraria ang 72 pastors o SDVF volunteers bilang pagkilala sa kanilang mahalagang ambag sa pagpapatupad ng programa. Bilang pagkilala naman sa mahalagang papel ng palakasan sa pagpaunlad ng kabataan at pagtataguyod ng isang malusog at aktibong pamayanan, isinagawa ang Governor's Cup Intercommercial Basketball League at Governor's Cup Volleyball League para sa Men's and Women's Division na naging daan upang mahubog ang talento ng mga atleta at mapagtibay ang pagkakaisa sa komunidad. Isang karangalan din para sa Occidental Mindoro ang maging punong abala ng Mimaropa Regional Athletic Association Meet 2026 sa bayan ng Sablayan na nagbigay daan upang maipakita ang kahandaan ng lalawigan sa malalaking palaro at higit pang mapaunlad ng kausayan ng mga kabataang atleta sa rehiyon. Samantala, patuloy na pinagtitibay ng pamahalang panlalawigan ang paghahatid ng social services bilang tugon sa mga hamon at pangangailangan ng iba't ibang sektor. Sa ilalim ng Provincial Social Welfare and Development Office, patuloy ang operasyon ng Special Drug Education Center na nagbibigay ng psycho-educational interventions at structured rehabilitation activities. Ito ay para sa mga individual na may kaso ng paggamit ng ipinagbabawal na droga upang matulungan silang makabalik sa maayos na pamumuhay. Patuloy rin ang operasyon ng Halfway House para sa mga dating rebelde na nagbalik loob, gayon din ang pagbibigay ng medical at educational assistance sa mga benepisyaryo. Aktibo rin ang Crisis Center for Women and Children na nagkakaloob ng proteksyon at psychosocial support sa mga biktima ng pang-aabuso at ang Bahay Pag-asa Center para sa rehabilitasyon ng mga kabataan. Kasabay ng livelihood at psychological services para sa kanilang holistikong pagbangon at reintegrasyon sa lipunan. Sa panahon naman ng kalamidad at krisis gaya ng mga bagyo, agarang tumutugon ang pamahalaang panlalawigan sa pamamagitan ng PSWDO at iba pang katuwang na tanggapan sa paghahatid ng relief assistance tulad ng food packs, non-food items at iba pang pangunahing pangangailangan upang agad na maibsan ang dinaranas na hirap ng mga apektadong pamilya. Patuloy na naghatid ng serbisyong pangkaligtasan at humanitarian assistance ang PDRRMO sa lalawigan, kabilang ang agarang pagtugon sa mga emergency health case at sea ambulance services, kasabay ng maaga na paglikas at pagresponde sa mga pamilyang naapektuhan ng kalamidad at pagpapanatili ng 24/7 emergency response operations. Bilang bahagi ng pagpapalakas ng disaster preparedness at community resilience, nagpatupad din ang tanggapan ng installation ng early warning systems, weather monitoring devices, kasabay ng pagbibigay ng logistical at relief support tulad ng pagkain sa pamamagitan ng kusina ng lalawigan at ibang kinakailangang kagamitan sa emergency response activities sa buong lalawigan. Sa kabuuan, tuloy na pinatutunayan ng pamahalaang panlalawigan ng Occidental Mindoro ang tapat nitong paglilingkod sa mamamayan sa pamamagitan ng mga programang nakatuon sa kaunlaran, kapayapaan at serbisyong panlipunan. Sa pamumuno ni Governor Eduardo B. Gadiano, higit pang pinagtitibay ang adhikain ng isang progresibo at handang lalawigan sa anumang hamon. At sa pagpapatuloy ng ating sama-samang adhikain, higit pang pinaiigting ang serbisyo publiko na may puso at malasakit. Serbisyong ganado na, mas gaganahan pa. Isang paalala na ang bawat hakbang ng paglilingkod ay patuloy sinusulong ng may sigla at pagkakaisa para sa lalawigan ng Occidental Mindoro. Kasing init ng araw ang pagmamahal mo sa lalawigan. Ramdam sa ngiti sa pagnanais na bawat isa'y madinig at masilayan. May puso kang marunong makinig sa hikbi at pagod ng bayang iniibig. At sa tindi ng init at pagsubok, may lilom na handang umalalay. At ang iyong pagsilong ay hindi pagtalikod, kundi
paghahanda sa muling pagbangon. Sa lilim tumitibay, sa pagsilong, sumisilang ang tunay na pagsulong. Ano ba yung vision mo, Gob, sa ating lalawigan? Isang simpleng salita. Isang lalawigan na maunlad, mapayapa, na nananampalataya sa dakilang lumikha, makatao, makabayan, na may katarungang panlipunan, nangangalaga at nagpapahalaga ng ating kalikasan. Abot kamay si Ed, gobernador ng bayan, serbisyong ganado. Abot kamay si Ed, katuwang ng bawat isa tungo sa pag-unlad. Sa bukirin at sa dagat, sa ating mga guro, magsasakat, mangingisda, serbisyo'y totoo. Mga estudyante, katutubot, kabataan, GOVED laging nandyan, katuwang ng bayan. Kapit kamay, sabay-sabay, Occidental Mindoro, sabay ang tagumpay. Abot kamay si Ed, sa bawat Mindoreño, serbisyong totoo, galing sa puso ito. Gobernador Gadiano, sa puso't bayanihan, abot kamay si Ed, serbisyong ganado. Ganado na, mas gaganahan pa. Pamilya at manggagawa, negosyante, driver, health worker, nurse at doktor, sa lahat ay pate. Tiwala ng tao, sagot niya'y gawa. Serbisyong Gadiano, laging ganado nga. Kapit kamay, sabay-sabay, Occidental Mindoro, sabay ang tagumpay. Abot kamay si Ed, sa bawat Mindoreño, serbisyong totoo, galing sa puso ito. Gobernador Gadiano, sa puso't bayanihan, abot kamay si Ed, kaagapay ng bayan. Serbisyong ganado, ganado na, mas gaganahan pa. Abot ng puso, abot ng pangarap, GOVED katuwang sa ating pag-angat. Walang maiiwan, lahat ay kakampi. Occidental Mindoro, sabay tayong sisindi. Abot kamay si Ed, GOVED Gadiano, serbisyong ganado. Abot kamay si Ed, kakampi ng bayan sa bagong kinabukasan. Abot kamay si Ed, sa bawat Mindoreño, serbisyong totoo, galing sa puso ito. Gobernador Gadiano, sa puso't bayanihan, abot kamay si Ed, kagapay ng bayan. Serbisyong ganado, ganado na, mas gaganahan pa. Abot kamay si Ed, gobernador ng bayan, serbisyong ganado. Abot kamay si Ed, katuwang ng mamamayan sa tagumpay ng lalawigan. Halina't sama-sama, tara na't pakinggan, balitang sigurado para sa buong lalawigan. Magandang tanghali. Kailangan kasi magpatuloy yung serbisyo ng gobyerno sa tao. Daluyan ng impormasyon, programa at proyekto ng pamahalaang panlalawigan, dito mo lang malalaman. Ganadong lalawigan, serbisyong ganado, ganado na mas gaganahan pa. Backbone ng economy natin ay agriculture at saka turismo. Boses ng Mindoreño, kasama sina Verde at Eleng, ganadong lalawigan, serbisyong ganado, ganado. Kami
po ay nagpapasalamat sa inyo, si Governor Gadiano po. Serbisyong ganado, ganado na, mas gaganahan pa. Unang-una po ay sa ating mga bisita mula sa national government agencies. Mula po sa BFP, ang ating Police Senior Inspector Hernan Yason, sa ating DILG kay PD Beng Victoria del Rosario, sa ating pong Philippine Coast Guard kay Sir Barba, sa DAR, sa ating Paro, Ferdinand Digala, sa ating DSWD, kay Ma'am Sheila Sarabia, sa ating PSA, kay Doktora Maribel Bernardo, sa ating CSC, kay Ma'am Helen Paral, Attorney Paral, sa ating DOST, kay Ma'am Maria Etelwilda Coronacion, sa ating pong DepEd, sa ating SDS, Sir Felix Pamaran, Sir. Sa ating pong DOLE, kay Sir Hener Francisco, sa ating pong DTI, kay Sir Noel Flores, sa ating NCIP, kay Sir Richard Girido, sa ating DPWH, ating DE, Engineer Juni Lupangco, sa ating PhilHealth, kay Ma'am Connie Artesa, sa ating DICT, kay Engineer Maria Francis A. Picana, sa ating BGMP, sa ating jail, Senior Inspector Nelmar Malimata, sa ating pong Occidental Mindoro State University, Dr. Albert Idanyol, sir. Sa ating pong JSIS, Maria Corazon Guerra. Sa ating pong DNR, kay Senro Efren de los Reyes at Anastasio Santos, at kay Sir Nilo Salvador. Sa ating pong mga sangguniang panglalawigan members, kay Bukal Ruben Aldaba, sa ating pong ex-officio member ng barangay councils, kay Sir Alan Credo, kay ang ex-officio member din ng SK, kay Bukal Aina Baticados, kay Bukal Sonia Pablo, kay Bukal Arnel Argami, kay Bukal Ryan Sioson, sa ating Bukal Eddie Pogi Mangyan Musangkay. Talaga may adjective na Pogi, ano? Buti hindi lumundag. Joke lang. Kay Bukal Jel Espejo, at siyempre, naku, nawala sa listahan ninyo, pero dito pala sa huli nakalista ang ating bisita. Salamat apo ta iningkanda kami ti Gundaway je imbidasyon me. Sa ating pong RD po ng Regional Director po ng PNP, kay RD Christopher De La Cruz. Salamat apo. At saka sa Spring, may bisita po tayo kay Ma'am Leslie. Isa po ang Occidental Mindoro sa 3 probinsya sa Pilipinas na napili para sa Australian aid na ito. Salamat, ma'am. Sa ating IBP ng Occidental Mindoro Chapter President, kay Attorney Lawrence Villamar, Attorney. Sa Landpang, kay Ma'am Cheryl Habat,
sa PNB, kay Ma'am Apple Yasay, sa ating Philippine Army ng 78 IB, kay Lieutenant Colonel Zacarias Dexter Poliero, sa ating pong Philippine Army 68 IB, kay Lieutenant Colonel Adrian Mark Gulyunan, at sa ating AJJ Real Estate Development, ayaw magpabagit ng pangalan pero kay Miss Joanne Nasal, binanggit din. Sa ating pong mga mayors mula po sa Abradilog, Maria Gloria Constantino, at saka sa Paluan, kay Mayor Michael Diaz, sa ating pong Mamburao, Attorney Griserio A.K. Almero, Santa Cruz, kay Mayor Ernesto Torreliza, sa Sablayan, kay Mayor Walter Bong Marquez, San Jose, kay Mayor Attorney Ray Ladaga, sa Magsaysay, kay Mayor Cesar Tria Jr., Kalintaan, kay Mayor Eric Labrador, sa Luok, parang ngayon lang absent si Mayor dahil buwabagyo may bagyo. Kay Mayor Marlon De La Torre, sa Rizal, kay Mayor Ernesto Pablo, at sa Lubang, kay Mayor Michael Oriani, sa lahat po ng Vice Mayors at Councilors, at sa lahat po ng Barangay Captains, EBC, mamaya po ay yung 164 cheque na tigto 200,000 galing sa presidente ay ibibigay po sa kanila. At bibigyan din ng pasasalamat yung mga gagraduate nating mga kapitan. Surprise! At sa ating pong mga department heads, sa pamuno ni Mari Moriel, sa ating Congressman, Honorable Yodi Tariela, sa ating pong lahat, kay Vice Gov, binanggit. Kay Vice Gov, katabi ko kasi, kanina, Vice President Tapos nung huli, Governor na. Vice Governor Diana Apigutayag, sa ating pong lahat, magandang umaga po. Magandang umaga po. At siyempre, kay Dennis Dato. Andito si Dennis. So, sabi ko, kukover yata ni Dennis yung aking kuwan. Una po ay nais ko rin batiin po lahat na narito sa State of the Nation State of the Provincial Address. Vice President kasi pagkakasabi kay Vice Gov kanina. Sige po. Sa ating pong mga kinatawag din po ng mga religious sectors at mga civil societies, sa ating pong lahat, ang lahat po ng mapanauhin ngayong araw na ito. Magandang umaga po. Mga kababayan, katatapos lamang nating mapanood ang ABP, ang audio-visual presentation na nagsilbing salamin ng ating pinagsama-samang pagsisikap sa loob ng unang taon ng aking ikatlong termino bilang inyong gobernador. Hindi lamang ito ang ulat ng mga natapos na proyekto. Hindi lamang ito talaan ng mga numero. Higit sa lahat, ito ay kwento ng pagtitiwala ng ating mamamayan, ng dedikasyon ng ating mga kawani at ng ating mga department heads, ng pagipagtulungan ng iba't ibang sektor, at ng ating sama-samang hangarin na itaguyod ang isang maunlad na lalawigan ng Occidental Mindoro. Nung tayo ay muling pinagkatiwalaan ng ating mga kababayan, misyon po natin na ipagpatuloy ang isang pamahalaang may malasakit, ganadong serbisyo, at may malinaw na direksyon. Ang direksyong ito ay nakabatay sa ating iHearts
Development Framework. Isang balangkas na nagsisilbing gabay sa bawat programa, proyekto, at serbisyong ating pinapatupad. At ngayon, masasabi nating ang mga pangarap ay unti-unting nagiging realidad. Sa larangan ng infrastruktura, mahigit 70 proyekto ang ating naisakatuparan at patuloy na sinasagawa upang mapalawak ang oportunidad at mapalapit ang serbisyo sa ating mga kababayan. Ngunit higit pa sa mga gusali, kalsada at tulay, ang tunay nating layunin ay pagdugtungin ang mga komunidad at buksan ang mas maraming pagkakataon para sa bawat Mendoreño. Sa sektor ng kalusugan, pinagmamalaki nating naitatag ang dialysis center. At itong mga darating na taon ay may 2 pang dialysis center na itatayo sa Blayan at sa San Jose. Naitatag ang outpatient department building, ang ating provincial hospital, sa Paluan Community Hospital, at ang mga bagong kagamitan tulad ng ultrasound. Ang ultrasound natin ngayon ay 4D na. Sabi ni Doc, ay yung bata sa loob, kita na yung muka. Tapos, mayroon din tayong mga bagong kagamitan sa X-ray. Ang X-ray natin ngayon, hindi na yung film. Digital na. Pagka na-shot ka, ay diretso na kagad sa computer. Kaya may mga bago tayong dating at may darating pa tayong mga bago sa lahat ng mga hospital natin. Kaya ngayon ay patunay ito na ang serbisyong pangkalusugan hindi dapat maging pribilehiyo. Ito ay dapat karapatan ng bawat mamamayan. Sa pamamagitan ng ating AKAP Hub at ng iba-ibang medical assistance, halos 92,000 Mendoreño ang nabigyan ng kinakailangang tulong medikal sa nakalipas na taon. Ito ang uri ng serbisyong patuloy nating palalawakin sa tulong ng iba't ibang ahensyang katuwang natin sa Health Unified Body, ang DSWD, ang PhilHealth, ang MAIP, ang Red Cross, lahat ng mga nagbibigay ng medical assistance, ang PCSO, katuwang din natin. Patuloy rin nating pinalakas ang ating ekonomiya mula sa ating mga MSMEs, mga kooperatiba, mga naghahanap ng trabaho, hanggang sa ating mga kabataan at mga mag-aaral. Layunin nating tiyakin na ang pag-unlad ng lalawigan ay nararamdaman ng bawat pamilya. Hindi natin tinitignan ang pag-unlad bilang paglaki lamang ng kita ng pamahalaan. Ang tunay na sukatan ng kaunlaran ay dapat mas marami ang nagkakaroon ng disenteng hanap buhay, mas maraming kabataan ang nakakapag-aral, at mas maraming negosyo ang umuunlad. Mga kababayan, hindi naging madali ang nakaraang taon. Naranasan natin ang mga bagyo at iba pang kalamidad na nagdulot ng halos 397 milyong pinsala sa sektor ng agrikultura at nakaapekto sa libu-libong magsasaka at kanilang pamilya. Ngunit sa bawat pagsubok, nakita natin ang tunay na diwa ng pagkakaisa. Hindi natin hinayaang mawala ng pag-asa ang ating mga magsasaka. Naghatid tayo ng agarang tulong sa makinarya, hauling trucks, binhi, kagamitan, at iba pang suporta upang muli silang makabangon at may pagpatuloy ang kanilang kabuhayan. Ganito ang ating paniniwala. Ang tunay na liderato ay hindi nasusukat kapag maganda ang panahon. Nasusukat ito sa kakayahang tumayo kasama ang mamamayan sa oras ng kanilang pinakamalaking pangangailangan. Patuloy din nating sinulong ang mabuting pamamahala. Bukas ang ating tanggapan sa lahat sa ilalim ng ating open door policy
Pinatatag natin ang partisipasyon ng civil society organizations. Itinatag ang People's Council ng Lalawigan. Patuloy nating sinusulong ang transparency, accountability at people-centered governance. Gusto ko pong ibalita sa inyo na mula po nung umupo ako noong 2019, noong nakaraang buwan, yung utang po nating 3 loans ay na-clear na po natin nung nakaraang buwan. 0 loan na po ang ating lalawigan ng Occidental Mindoro. Ang mga pagkilalang natanggap ng ating lalawigan mula sa iba-ibang ahensya ng pamahalaan ay hindi lamang parangal sa isang administrasyon. Ito ay pagkilala sa sipag at dedikasyon ng bawat empleyado ng pamahalaang panlalawigan na pinamumunuan ng mga matitibay at masisipag na mga department heads. Ng mga ating mga katuwang sa iba't ibang sektor at ng bawat Mindoreñong patuloy na nagtitiwala sa ating pamahalaan. Patuloy din natin pinalakas ang turismo, kultura, transportasyon, kapayapaan, disaster preparedness, sports development at social services sapagkat naniniwala tayo na ang pag-unlad ay dapat nararamdaman sa bawat sulok ng ating lalawigan at ng bawat sektor ng lipunan. Mga minamahal kong kababayan, habang pinagdiriwang natin ang mga tagumpay na ito, hindi pa rito natatapos ang ating tungkulin. Marami pa tayong dapat gawin. Marami pa tayong pangarap na dapat may sakatuparan. Marami pa tayong pamilyang kailangang maabot. Marami pa tayong kabataang dapat mabigyan ng oportunidad. Marami pa tayong magsasakang kailangang suportahan. Marami pa tayong negosyong kailangang palaguin. At marami pa tayong komunidad na kailangang maramdaman ang tunay na serbisyo ng pamahalaan. Sa nalalabing 2 taon ng aking termino, mas paigtingin natin ang pagpapatupad ng mga programang magpapalakas sa ating ekonomiya, magpapahusay sa serbisyong pangkalusugan, magpapaunlad sa agrikultura, magpapalawak ng infrastruktura, magpapalago ng turismo at higit sa lahat, magtitiyak na walang Mindoreñong maiiwan sa ating pag-unlad. Ito ang ating misyon. Isang pamahalaang hindi lamang gumagawa ng proyekto, kundi lumilikha ng pag-asa. Isang pamahalaang hindi lamang naghahatid ng serbisyo, kundi nagbibigay ng dignidad sa bawat mamayan ng Occidental Mindoro. Isang pamahalaang naniniwalang ang tunay na kaunlaran ay kaunlarang sama-samang tinatamasa ng lahat. Bilang pagtatapos, nais kong ipaabot ulit ang aking taos-pusong pasasalamat sa ating Congressman Odi Tariela, sa ating Vice Governor Diana Apigutayag, at sa lahat ng miyembro ng Sangguniang Panlalawigan. At sa lahat ng ating mga mayors. Sa lahat po ng national government agencies, mga department heads at kawani ng lokal na pamahalaan. Mga miyembro ng uniform personnel, mga religious sector, civil society organizations, media practitioners, development partners, at higit sa lahat, sa bawat Mindoreñong patuloy na nagtitiwala at nakikiisa sa ating mga adhikain. Ang mga tagumpay na ating pinagdiriwang ngayon ay hindi tagumpay ng gobernador lamang. Hindi ito tagumpay ng isang opisina. Hindi ito tagumpay ng buong Occidental Mindoro, kundi ito ay tagumpay nating lahat. Patuloy nating papatunayan na kapag nagkakaisang pamahalaan at mamamayan, walang hamon na hindi natin malalampasan at walang pangarap na hindi natin maabot. Sama-sama nating itaguyod ang isang mas maunlad, mas matatag at mas progresibong lalawigan ng Occidental Mindoro. Maraming salamat po. Mabuhay ang lalawigan ng Occidental Mindoro. Mabuhay ang bawat Mindoreño. At gaya ng lagi
nating sinasabi, serbisyong ganado na, mas gaganahan pa. Muli, isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Halina't sama-sama, tara na't pakinggan balitang sigurado para sa buong lalawigan. Magandang tanghali. Kailangan kasi magpatuloy yung serbisyo ng gobyerno sa tao. Daluyan ng impormasyon, programa at proyekto ng pamahalaang panlalawigan, dito mo lang malalaman. Ganadong lalawigan, serbisyong ganado, ganado na mas gaganahan pa. Backbone ng economy natin ay agriculture at saka turismo. Boses ng Mindoreño, kasama sina Verde at Teleng, ganadong lalawigan, serbisyong ganado, ganado. Kami po ay nagpapasalamat sa inyo, si Governor Gadiano po. Serbisyong ganado, ganado na, mas gaganahan pa.